at good morning sa mga boss natin dyan. Ngayon po ay huling araw para sa linggong ito. At syempre holiday, pero syempre may pasok tayong lahat. Kaya naman samahan niyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Mga kwentuhan, siguradong kapupulutan ninyo ng aral at ng kaligayahan. Isang oras po para sa mga malagang usapin na may kinalaman sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero sabay muna namin kayong babatiin ng Good Morning, Boss! Magandang umaga. Morning. Audrey. Happy Friday. Pero bakit ba holiday today? Kaya bago ang lahat, batiin muna natin yung ating mga kababayang Muslim ng Eid al-Adha o yung tinatawag nilang Feast of Sacrifice. Kaya tayo holiday ngayon. Kahapon actually ito nagdasal sila sa may mga open space, sa may kagaya na sa may grandstand. At sana maging fruitful yung kanilang Yes, this is to give way to celebrate with our Muslim brothers and sisters. So again, happy Eid al-Adha. In fact, mayroon tayong bisita mamaya. No? Isang kapatid na Muslim na mag-explain sa atin kung itong Eid al-Adha at ang importansya nito sa ating pong bayan sa Pilipinas. Alright, so ngayong umaga, importante rin pong pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Take a moment! Ito na, dating Teka Moment, kakausapin na ng Highway Patrol Group ang lahat ng mga local government units upang tuluyan ng ipagbawal mga tricycle at mga pedicab sa mga major thoroughfares, sa EDSA particularly. So, isa sa mga tinitingnan ngayon ng HPG, ang Barangay Socorro dyan sa Cubao. May mga tumatakbong tricycle sa iba't ibang kalye. Dyan sa Pasay, sumasalubong sa mga naglalakihang mga bus. Ay, nako. At saka yung iba pang mga lugar sa Metro Manila. So, meron pong pinaigting na fines, no? Implementasyon po ng penalty niyan, 2,000. And pedicab drivers subjected to fines na. Dapat sumunod sila sa mga barangay or municipal ordinances or city ordinances. Ganon ay talagang susunod sila doon sa patakaran. Bawal na bawal kayo sa EDSA. Bawal na bawal kayo dyan sa Quezon Hub. Napansin nyo ba sa Quezon Hub? Hindi, actually, meron lang naman silang certain area na iniikutan, meron sila doon. Pero ngayon, bawal na sila. Kung makikita mo yung Commonwealth, puno-puno rin yan. Actually, maraming nahuli mga enforcers nun before, pero hindi nga mapigilan. Kaya maganda na may mga fine or penalty na karampatan kung sakali man mag-violate sila ng rules. Actually, this is also for their safety. Kasi imagine tricycle, pedicab, tapos sasalubong sila sa mga nagraragasa at saka yung mga bus, walang patawad yan pag nasa EDSA sila. Lahat mabibilis. Alam mo, speaking of Quezon Ave, kahapon dumaan ako dyan. Meron nga mga pedicabs dyan sa may isang fast food chain doon. At hindi lang yon, meron doon kung saan, di ba, lagi dyang merong lane for the private vehicle, the public vehicles. Minsan, andoon na sila sa private vehicles. Ang masama, nakapark sila doon, kumukuha pa ng mga pasahero. So, Kaya nakabalandra. nakukuha sila ng traffic. Diyan sa may sentries mismo, papasok ng sentries. Ang masama, dun sa may U-turn slot, may HPG, hindi nila nakikita. Kasi pataguni Audrey, ano napansin mo? Sayang. Ito naman ang napansin ko na nasa Maynila ako 2 weeks ago, kung saan halo-halo nandun. Sana applicable itong gagawing pagbabagong ito, hindi lang doon sa may EDSA, maging sa iba pang mga major roads. Dahil doon sa Maynila, napansin ko, may truck na malaki, may jeep, may private cars, may tricycle, may kuliglig, may nagtutulak ng kariton. Yes, Manila marami yan. Yung may naka-sidecar, nagbebenta ng inumin. So halo-halo, labo-labo. Sabi ko, anong... Alam mo, importante talaga doon na bigyan franchise. Sa local government units yan, hindi yan sa LTFRB. Kasi, pag oras na mabangga yan at dumadaan dyan sa hindi sa pagsunod sa nung binigay ng franchise sa kanila, hindi mo pwedeng maklaim ang insurance ng isang pasahero dyan. Kawawa ka talaga dyan. Pag ikaw sumakay dyan at nabangga ka, patay ka dyan. Hindi mo makaklaim na kung anumang insurance na pwede mong mahabol. Merong Certificate of Public Convenience na dapat sundin itong mga tricycle na ito. Batay na rin sa franchise nila. Sundin nila yung batas. Upang sa ganun, iwasan. Kasi the highest degree of extraordinary diligence ang dapat ipatupad dyan, transporting the lives of the public. Pero huwag naman sanang bigay lang ng bigay ng tawag dito, yung binanggit mo kanina, yung permit para sa kanila, no? O franchise. Dapat din, kung nagbigay ka ng prangkisa, dapat din bantayan mo rin yan.
nabigyan ng prangkisa yan at pwede nang bumiyahe dyan, hindi na sila lumalabag sa may batas trapiko. Sasalubungin niya yung bus Dapat may certain area lang kung saan sila po pwede. And of course, proper education and awareness, most especially for the tricycle and pedicab drivers. Kasi nga, buhay rin nila nakasalalay, lalo na ng mga kanilang pasahero. Alright, moving on. Okay, so sa ating mga boss, lalo na yung mga kababayan natin mga drivers, konting disiplina po dahil pare-pareho po tayong gumagamit ng mga kalsada dito sa ating bansa. Okay, moving on. Good news, nanalo ang Gilas Pilipinas. Congratulations! Kahapon. Puso! Tambak na tambak. Puso. Yun ang nawala nung unang game. 51 points. 51 points ang... yung points. Oo, ang layo ng lamang eh. Medyo kailangan munang masugatan bago gumamit ng puso. Ibig sabihin nun, kailangan silang bugbugin muna. Oo. Kasi nabugbog sila nung... Hindi, sabi ni Mark Pingris yan na talagang parang hindi sila ganun ka-focus. Wala daw yung puso. Pero syempre, nung pangalawang game na, talagang doon na nila naramdaman, gigil. At talagang gustong lumaban at bumawi from the previous game na pagkatalo nila. Doon sa laban kahapon, umulan ng 3 points. 5 out of 6 kay Jason Castro, 21 points. Andre Blatch, 17 points. At humakot ng 8 rebounds. Si Dondon Ontiveros, 14 points. 4 out of 6, 3 points at 7 rebounds. So, gumagana na yung shooting natin. Free flow offense dapat ang ginagawa nila. Kasi kumpiyansa sila nung Palestine, hindi naman recognize na magaling. Pero talagang 10 points, 15 points, biglang nung huli, nanalo pa sila ng 2 points. Masakit yun. Sakit talaga. Pero tandaan nyo, dito sa may FIBA Asia, ang importante, yung laban na huling 3 laban. Kasi kailangan lang ng 3 teams para ma-qualify sa Olympics. So, Kuwait mamaya, anong oras ang laban nila? So, mananalo na yan. Mananalo yan. Second round na tayo. Again, congratulations. Kayang-kaya ng ating mga... So, sa mga kababayan po natin, Gilas Pilipinas! Manalo, matalo. Suportahan po natin yung ating mga kababayan. Alright. Kayo umaga po natin rin mga pag-uusapan natin, mga live discussions at interesting topics. Aljo? Okay, ADHD. Yan, ADHD Awareness Week. Sino ba meron yan sa atin? Ano ba yan? Si Aljo at... Parang hyperactive ka. May mga ganong klase mga hindi mo alam, na inherent pala sa'yo, may ADHD ka. Dapat, alamin mo rin kung anong simptomas yan. Kaya pag-usapan natin mamaya kung ano po yung ADHD na yan. Siyempre, dilhadha, pag-uusapan din natin at ang aking paboritong coloring. Adik sa coloring book, Si Tita Bessie. Wala nang Professional si Tita Bessie. Ako kasi nagsistart pa. wala nang ipinost sa Facebook, kundi yung mga kinuloro Color na. line. Alright. At napakamahal ang mga coloring books na yan, Pati yung mga coloring materials. Yes, mahal. Pero magandang banding ng family Mamaya yan. pag-uusapan natin yan. Dilhadha din, mamaya may bisita tayo, no? Kapatid nating Yes. mother, pastor. Okay. Ay, sorry. Pag-uusapan din natin ang Go on the Go. Ang Fridays ASEAN TV at ang I Love My Culture. Siyempre, maaari nyo rin kami panood din sa via live streaming www.ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow po aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang... Boss!